if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel down. Okay guys, nandito kami ngayon sa may Petron, dito sa may Startol. Nagano muna kami, wiwi break kasi malayo pa yung babiyahin namin. Oh, maambon pa. Ayun, malakas yung ambon. Dito muna tayo, silong muna. So ayun, biglang umambon ng malakas. Ayun, nandito tayo guys uli sa may Petron. Ayun yung Petron sa likod ko, dito sa may Startol. So nagwiwi break muna kami kasi malayo pa yung babiyahin namin. Papunta kami ng Lobo, Batangas. Siyempre kasama ko yung buong family namin dito. Oh. Inaantay ko na lang yung wife ko, daughter ko, tsaka mother ko. Nag-CR pa sila. Grabe ang lamig dito, lakas ng hangin. So umalis kami kanina sa bahay madaling araw. Ano na ngayon? 6:45 na. Nandito pa kami sa kalagitnaan kasi inaabot kami ng traffic papasok ng Startol, yung from Calamba exit, tapos dire-diretso traffic, nakasabay namin yung mga truck. Ayun no, ayun na sila. Tara na, maambon na. Laksa ng ambon, bali ka na. Oh, may tayo dyan, oh. Mama, may Oh, okay, balik na tayo dito sa loob. Yan. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't have 2,000 years later. Ayun. Okay guys. So finally, we made it. Dito sa Lawas Seaside Beach Resort, dito sa Barangay Olo-Olo, Lobo, Batangas. So ayun,
Dumating nga pala kami rito kaninang mga past 9 AM. Pero, ayun nga, unfortunately, hindi namin ma-enjoy ang beach kasi umuulan. Pagdating namin dito, naulan siya. So, hindi kami makalabas. Dito lang kami, ayun sila. Kung mapapansin nyo, nasa likod ko. Ayan o. Tingnan natin. Ayun o, ayun o. Ayun sila. Nasa loob lang sila ng cottage. So, umuulan. Kung makikita nyo naman, nakapayong ako, di ba? So, grabe yung biniyahe namin dito. So, ilang zigzag road yung dinaanan namin sa Taysan Lobo Road. Ngayon, nandito na kami, nagpapahinga at katatapos lang din namin kumain ng brunch. So, kaya nga pala kami nandito guys kasi meron kaming atin ng wedding event. Ayun, yung father ko kasi ninong sa kasal. So, kaya kami napapunta rito sa Lobo, Batangas. Ayan siya guys, oh. Yan oh, yung beach oh, nasa likod ko. Ayan. Mamaya, kung sakaling huminto yung ulan, ituturo ko kayo rito, B-roll ko para makita nyo ha. Yung yung resort. Ngayon wala eh, nakapayong tayo, ang pangit. Hindi natin may enjoy. Lakad-lakad muna tayo. Umalis nga pala kami kanina sa amin, madaling araw. Tapos dumating kami rito. Ito 9 o'clock. Grabe biniyahe namin, 'di ba? So sobrang haba nun, siguro like 4-5 hours na biyahe namin. Tapos inabutan pa kami ng mga truck sa Startol. Grabe ang traffic doon. Simula sa Calamba, exit, dire-diretso pa Startol. Ang tindi ng traffic. Kaya pagdating namin dito, ayun nga, umuulan. Kaya hindi namin ma-enjoy. Kaya dito lang kami. Kaya nakapayong. Ayan nga pala guys yung ginagawa nilang paggaganapan na ang wedding mamayang hapon. Ayan. Hindi natin makita guys yung pangalan ng Liwas Seaside Resort kasi kinakabitan ng lona eh. Oh. Ayan siya. So ito yung kabuuan ng resort. Lakad ko kayo ha. Ayun, daughter ko sumasayaw oh. Tsaka wife ko nakatayo. Tsaka mother ko. Ayan. Yung room nga pala namin guys, dun sa pinakadulo. Pinakadulo yung room namin. Ayan o. Ito public CR. Ayan, lakad-lakad tayo ah. Ayun o, kung makikita nyo dun sa dulong-dulo, yun o, yung merong cooler sa labas ng pintuan na kulay blue. Yun yung room namin. Tapos etong mga to, mga cottages yan. Oh. 'Di ba? Ito lang yung resort, guys. Ito yung paggaganapan yan. So again, umuulan kaya hindi natin ma-enjoy yung natin dito. Yung araw natin. Pero sana tumigil para at least makapaglakad-lakad tayo sa beach mamaya. Back to the vlog. So pakita ko sa inyo yung mga room dito guys ah. So eto, ayan oh. Ayan yung isa sa mga rooms dito. Yan. Kapitan natin ah. Ayan siya. Siguro occupied siya kasi siguro may mga bisita yan. So room number 9. Ito yung room namin. Ayan, room number 8. Dito kami sa room number 7. Ayan. So pare-pareho lang yan guys. Ayan. Hanggang dun yan sa kabila. So isang klase lang yung room yan. Tapos ito yung pinaka lutuan nila yata to. Ayan. Tapos information area. Ayun no. Nasa pinaka dulo. Meron silang mini lake. Ayan no. Nakikita nyo. Sayang lang kasi umuulan. Sa lakas ng ulan. Hindi natin may enjoy yung nandito tayo ngayon. Ito yung mini lake nila guys oh.
Ito yung way nila papasok dito. Sobrang kitid niyan. So 1:1 lang ang pwede makapasok na sasakyan dyan. Ayun yung mga rooms. Loading and unloading area. Ito. So pare-pareho yung mga rooms yan guys. Dito yung pwede kang magluto yata. O tama, ito nga. Washing, cooking, tsaka grilling yan dyan sa area na yan. Tapos ito yung mga cottages nila. 4 yan. Itong cottage na to is yari sa semento. Yan sila, 4. So ito yung public CR. Yan. Tapos dito gaganapin yung event. Yung event na pinunta namin ngayon, yung wedding. Okay. Ayan pa, meron pa sa taas na rooms. So lakad pa rin tayo. Ayan o. Lawas Seaside Resort. Di ba? Ito rin, meron din sila mga cottages dito na kubo. 3 to. Ayan. Ayun yung sasakyan namin guys, oh. Ang kulay puti. Diyan namin pinark. Ngayon, ito yung information area nila. Yan. Ito, rooms din. Kaso, hindi natin alam kung ano eh. Kung may naka-check-in. Tapos ayun din yung bato na ano, na cottages. Yung price nga pala nito guys, ng bawat cottages nila, ilalagay ko rito sa ano, sa description ng video ko. O kaya ipa-flash ko rito sa screen para makita nyo. Ayan. Ito, rooms din to. Lakad tayo hanggang dulo. Tapos meron din silang pool area rito guys. Ayan o. Ito daw yung ano eh, pinakabago nila. Bagong gawa. Sabi nung sa information. Ayan. Di ba? Labas tayo. Tour ko kayo. So ayan o. Ayun yung bagong gawa nilang rooms. Yung nasa dulo. Putik oh. Di ba nakikita nyo? Ito yung pool area nila. Yan o. So pwede ka maligo dyan. Pero hindi ko alam kung ano eh. Kung anong oras nag-open. Yan. So may ginagawa pa pala dun sa dulon-dulo. Ito yung sabi nung sa reception area nila. Ito yung bago. So yan lang yun. Ito yung pool. Try natin tumawid ah. Putik eh. Makita ko. Yan oh. Ganda, di ba? Ito yung, syempre, may mga rules yan na dapat nyo sundin. Ayan o.
Okay. Tapos, hindi ko alam kung rooms pa rin ba yung nasa natatakpan ng mga puno na yan. Ayan. Hindi na tayo tutuloy dun sa dulo. Kasi halos pare-pareho naman lahat eh. Okay, balik na tayo. Dito na tayo duman. Meron din palang grilling dito. Para sa mga nasa cottages. Ayan o. Meron ding public CR doon. Ayun nga yung ginagawa na bago. So, pasok na tayo rito. Bakit ba ito mga langaw na to sunod na sunod sa akin? Meron siyempre silang volleyball court. Ayan o. Rooms din pala yun. Ayun o. Yung nandun. Okay. Ito nga pala guys, tong Lawas Seaside Resort. So matatagpuan nyo to sa Barangay Olo-Olo, Lobo, Batangas. So basta ilalagay ko lahat yung full description na itong resort sa comment section o kaya sa description box. So labas tayo dito sa may beach nila. Ito yung shoreline nila. Siyempre may bangka doon. Try natin pumunta doon. Siguro mamaya. May naliligo doon, oh. Yan. Nakapayong tayo ngayon guys kasi umaambon. So maglakad-lakad din tayo doon. Okay. Ayun, may naliligo doon guys, oh. Kung makikita nyo sa may bandang dulo, may nagsuswimming. Yan. So kung plan nyo nga palang pumunta rito sa Lobo, Batangas, umalis kayo guys ng madaling araw. Bakit? Kasi matraffic. Kung i-startle kayo, matraffic dun guys dahil kasabay nyo yung mga truck. Ayun, ako makaka-copyright tayo. Ang lakas ng sounds dun, oh. Ayan. So mamaya balikan natin to guys kapag maganda na yung panahon, okay? So balik na tayo dun. Yun nga palang naririnig nyo na sounds na yan. Yan. Diyan yan dun sa paggaganapan ng wedding. Sa mga magtatanong kung bakit kami nandito, yung father ko kasi ninong sa kasal. So naimbitahan kami ngayong araw na to, Saturday, para sa wedding. Ayun. So mabato siya. Hindi naman ganun kalalaki yung mga bato. Ayan siya, oh. Brown yung buhangin niya, tapos may mga durog siyang shells. Ayan. Medyo makulimlim nga lang, tapos nag-aambon. May pangalan pala yung Lawas Seaside Resort dito. Okay. Okay din naman pala eh. Sana makapaglakad tayo hanggang dun sa dulong-dulo para makita natin. Pero siguro na lang, kung maganda yung panahon bukas ng umaga, lakad tayo ron. Until tomorrow naman kami rito eh. Ganda ng tubig, oh. Oh. Kalmadong kalmado, oh. Bukas na lang kami maliligo. Ayan yun guys, oh. Lawas Seaside Resort. Yan. So ayun, napakita ko sa inyo na yung buong resort. Kung may drone lang sana ako, magpapalipad tayo, kaso wala eh. Balik na tayo guys. Ayan, dito na tayo dadaan. Ano na tayo, may kisuyo na lang tayo para makadaan tayo. Tanggalin ko na nga itong payong ko, wala na eh. Okay guys, so ang lakas ng sounds, grabe, naka full volume yung speakers nila, ayan oh. So baka hindi nyo ako marinig.
Ayun, balik muna tayo sa room guys. Ayun, tapos pahinga lang tayo ng konti. Kasi madaling araw pa tayo gising. So idlip muna tayo. Layo muna tayo dun sa may sounds kasi baka ma-copyright tayo. Sayang naman tong video na to eh. So bukas ng umaga, kapag maganda yung panahon, lakarin natin yung kahabaan ng tabing dagat, tas para makita nyo. Tour ko kayo guys. Sa ngayon, syempre, dito muna tayo sa room namin na lang, simple lang yung room. Di naman ganun kalakihan, good for 4 person lang. Pero pwede siyang i-maximize hanggang 8 katao. So mag-a-add ka nga lang ng mattress. Ayun. Yan, nandito na tayo guys sa room namin, room number 7. Okay, mamaya uli. Ano yan? Mga bigay, no? Ano pa, mga saging, suman, apple, tsaka syempre, ayan karne ng baboy. Anong tawag sa ganyan? Hindi ko alam kung tawag. Hindi, tradisyon sa Batangas yan, yung ganyan. Meron pa siyang Wine. Oh. Ano yun? Wine. Primo na wine. O bigay sa ninong. Sa mga ninong. Mga ninong. Meron pang parang jam. Sa garne. Oo. Yan. Few moments later. Okay guys, so back to the vlog. Ayan na. So any minute from now, magi-start na yung wedding. So ngayon ay 3 PM. So naka-ready na kami. Ayan yung suot ko guys, tingnan nyo. Okay ba? So lakad-lakad muna tayo. So ayun nga. Sana ay magtuloy-tuloy na tong hindi umuulan. Kasi ngayon lang tumigil yung ulan. Ngayon lang talaga. So buong araw na ritong umuulan simula nung dumating kami. Pero ngayon, sana hindi na siya umulan kasi maliwanag na yung kalangitan pero may mga ulap-ulap pa rin. So ngayon ay inaantay na lang namin na maayos ang lahat tapos magi-start na rin. Ito siya guys, so ayan ayun makikita nyo guys, ayos na siya, almost done na. So ayun nga, balikan ko kayo guys mamaya sa mismong kasal na kasi ngayon ay wala pa hindi pa nag-i-start. Okay, may uli. So okay guys, start na ng registration. Ayan mga naka-line na sila. Ayan, nagpapa-register. Ayan yung iba.
nakapagparehistro na kami. Ay oo, hindi tayo nagano. Kaya pala. Oo, kaya ayun. So nakalimutan namin na mag-RSVP, kaya pala wala yung name namin dun sa mga guest list. So naglista kami ng pangalan namin, kaya ayun, napunta kami sa table number 21. Ayan. Pero kung nag-RSVP kami, mailalagay yung name namin dun sa list. So ayun lang. So naghihintay na lang kami na ayusin yung table kasi konting table pa lang yung nakaayos. So wala pa yung iba. Mapapansin nyo ayan sa likod guys, oh. Oh, may halaman. Ayan. So nag-ano na, nagre-register na sila. Okay, balikan ko ulit mamaya. Magaan sila. Oh, groomsmen. Si Yoyoy, si Jay, Dwayne, si Emmy Don, and si JM. Uwin mo na mamaya. Nakasalamin na dahil. Sarap mo, be.
Imbis na i-remake ka lang. Marniel and Ilori. Okay, meron konting reminders po ang inyong lingkod. Pakisilent yung mga phone po. Kasi legal yung mayroong nag-uupos sa marriage. Na kami tumawag, yan, abala. Hindi muna po ako ng mga 20 to 25 minutes. Tatagalan siguro sa pag-sign, marami tayo witness. Yan, bigay po natin sa opening moment na ito. Yan, huwag yung palakad-lakad, baka makakita tayo ng kamera. Yan. Okay, groom and bride, marriage is an institution of divine appointment and is commanded as honorable among all men. It is very important statement. And marriage is a unity of two hearts. Bind with love. This is certificate of marriage. Okay. You have complete documents with license. Hawak ko na po ang inyong lisensya. At naka-indicate sa certificate ng license number. Ito yung dahilan kung bakit legit at valid ang license. Gawang inisyuhan kayo ng local registry ng lisensya. 0110593 issue at Lobo, Batangas on 20th of November 2024. Inaksip ito sa Lobo, Batangas, hindi po ito basta isintabi. Pinag-aralan mabuti yung information, ito ba yung nasa birth at sa nakasinungal, iisang tao. Kasi alam naman natin, one number, one letter, another person. At maliban dyan, marami kasi naglipa ng fake na sinungaling. Yung birth hindi gaano. From January, naka-anim na ako. Pag sinabing fake ang sinungaling, hindi pwedeng i-register. Pwede magkaroon ng ceremony, pero hindi pwedeng ma-register. Walang mahawakang papel na rehistrado ang kasal. Mamaya, bigyan ko rin ng konting paliwanag, pero baka yan. Kasi meron pong dalawang kasal, under ng license at saka yung under ng Article 34. Ang Article 34 mayroong
ginawang batas ng government, 26 pataas yung mga certificate. After na ma-receive ang certificate, dito makita ang registered number. Read line sa ibaba, kailan na-receive sa local registry. Maximum na tayo ng 6 months. Ang kopya nyo, nasa lahat na ng sangay ng PSA sa buong Pilipinas. Kasi ang aking pagkaalam from local registry, dapat maximum ng 6 months makarating ng main ng PSA. 3 months, another, from main, may forward sa lahat ng branches ng PSA sa buong Pilipinas. Kaya nagmamax yung ay ang 6 months. Kailangan usaping abroad. Magre-renew ng passport, kukuha ng passport. After 1 month, ito po yung titignan natin yung read line sa ibaba. Kami po, dahil ang inyong lingkod na nagkasal, nagbibigay ng endorsement o transmittal. Ano po ito? Ito yung listahan ng lahat ng certificate of marriage na sa kamay na ng PSA, kaso wala pa sa kanilang system o data. Kaya hindi pwedeng mag-online. Kailangan na kailangan. Isa sa inyo, pupunta ng ng Quezon City, Maynila. Kukuha kayo doon, nadaan sa pila, pipil up ng form. After 1 week, sasabihin sa inyo ng PSA, balik kayo, makukuha nyo. Bakit sinabi ko po kung kailan? Kasi sa akin kayo nagpakasal, magagamit nyo na para mag-kin status. Sa lahat na po ng sangay ng government. Pag-ibig, SSS, PhilHealth, at sa lahat ng yung valid IDs na nagpapatunay na kayo'y kasal na. Okay. May mga symbols kayo, gagamit ako ng quote para mai-discuss sa inyo. Kasi para sa akin, ang marriage po ay mystery. Why mystery? Kasi maraming kasal legal, pero ngayon, kanya-kanyang bayang okay. May sarili ng pamilya. Pero sa ganitong estado, may mensahe yung ating Creator. Yung kinikilala natin Diyos. Iba-iba yung ating reliyon, pero isa lang Diyos sa ating pinaniniwalaan at ang mensahe para sa lahat. Hindi lang sa isang relihiyon. Gaya nitong papel na pipirmahan natin. This certificate on by our government, not of any religious leader. That's why proxy. Pinirmahan mo yung pangalan na hindi mo pangalan. Tanungin niyo sa attorney kung anong kaso. Yan. Sa simbahan, parang legal na pwede mag-proxy, pero bawal po yan ha. Bawal sa batas. Okay? Ito muna yung bigyan ko ng pansin kasi lahat ng tao, ano man yung relihiyon, ang paniniwala, ito yung kasal ni Lord. Hindi ito yung kasal ni Lord. Ito yung kasal namin. Lahat ng binigyan ng government to solemnize marriage, ito yung aming trabaho, maging legal ang papel. Kahit sa ang bahagi ng Pilipinas, legal. At ito ang gusto kong bigyan ng pansin, yung kasal ni Lord. Kasi yung message niya na dalawa, napakaliwanag. First message niya, the two become one flesh. Nagiging isang laman ang couple. Pangalawang mensahe, what God joined together, no man can separate. Isa. Pwedeng dumami pa. Yan. Pero, hindi kayang kontrole ng papel na ito ang paghiwalay. Kayo ang nakakaalam dyan. Pero ang salita ni Lord, hindi pwedeng masira. Kaya ito yung bigyan natin ng konting pansin kasi napakahirap intindihin kung bakit maraming kasal pero ang salita parang lumabas against sila doon sa sinabi. Yan. Ito ha, konting oras lang. Pakinggan niyong mabuti. Wala tayong ibang batayan yung first couple, si Adam. Lawin siya, nasagi siya, kumikirot. Ganon ang mystery ng pagmamahal ng groom at saka bride. After ceremony, no more twin, but one flesh. Kung gaano mo kamahal ang iyong sarili na pinaliliguan araw-araw, minsan 3 times a day. Pag may nakita ka kunting uling, nililinis mo. Yan. Pag kayong mga kilay, wala sa ayos, bubunutin mo. With all your heart, to marry this woman, I love. Yes, po. John. Do you solemnly promise before God and these witnesses to love her? Yes, po, John. I promise. I promise. Okay. I know, Ray, did you come here with all your heart to marry this man, John Marinier? Yes po. Do you solemnly promise also before God and these witnesses to love him? I promise. Okay. Groom and bride, face each other. Harap na po kayo.
This is your first and also acceptance of each other. Sir, proceed your vow. Tuloy ko ba? Sa aking mahal na idol. Nung unang araw pa lang tayo nagkita, alam kong ikaw na ang nakatadhana para sa akin. Binago mo ang pananaw ko sa buhay na sa loob ng mahigit na 5 taon na pagsasama, nagawa mong matiis, pagtiyagaan ang mga kalokohan ko. Nung una, akala ko dati, wala nang tatagal na babae sa akin. Pero hindi pala. This time, I found my mini dragon. Na nakakompress yung height. Siyempre, kasi maliit ka. Kahit na machine gun ang tunog ng boses mo, ay mahal pa din kita. Na-train ka kasi ng nanay ko, pero kidding aside, I will give my very best for you and for our upcoming baby. All the joy, love, and care na deserve mo kasi alam ko na magiging isa kang mabuting ina sa ating magiging anak. I pray na gabayan tayo ni God sa mga darating panghamon sa ating pamilya at na may outcome natin ito lahat. I love you, Mrs. Makatay. Hi, love. I still remember how we met. Sa isang kasalan din, and now, tayo na ang kinakasal. Looking back at our journey together, through all the beautiful moments and the toughest hardships, I am reminded of how blessed I am that God sent me you. I promise to God that I will choose you every day. Kahit dumating man ang pagkakataon na hindi tayo nakakasundo o hindi tayo masaya, I will still choose you. The man who accepts all my flaws and loves me for who I am. Araw-araw kitang pipiliin, kahit araw-araw mo rin akong binibwisit and araw-araw mo din akong iniinis. Because no matter what, my heart will always find its way back to you. I love you so much, love. No one can ever love you the way I do. DJ, bag mo ata. Ano kulay? Ano kulay? Ang daming black. Cellphone daw ni Mason. Yung para sa yung hands niya. Ailory Ramirez, I give this ring to you I give this ring to you as a symbol as a symbol of my goodness. of my love. John Marlene Makatangay, I give this ring to you I give this ring to you as a symbol as a symbol of my love, of my love faithfulness. and faithfulness. Okay, and now we are going to sign your marriage certificate. Please take your seat. Bago kayo mag-sign, nais ko lang another reminder.
According to the laws of the Philippines, looking unto heaven for divine sanction, I pronounce you husband and wife. 1, 2, 3, 4. I declare forever. Ladies and gentlemen, I present to you the newlywed Mr. and Mrs. Makatangay. Principal sponsor ko. Hindi ka pa namin kilala eh. Hindi pa natin siya kilala noon, no? Sayang. Sanay tayo na Hindi pa natin siya kilala noon. Sayang. Annex ko, secondary sponsors. Ano tayo ba? Hindi kasi nauna talaga sila sa atin. Kasi tayo nagumata sa atin. Ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapag-ibig ko'y ikaw. Next po, immediate family ni Bri. Immediate family po ni Bri. Ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin ang may pag-ibig ko'y ikaw. Puso ay dayong Alright, DJ, here we have some upbeat music for the parents of the group. Alright, so inside, let's have the parents of the bride. We have here Mrs. Sarda Rita Ramirez. And also at this moment, we will be proceeding to offer very generous personal sponsors. Starting off with Mr. Victorino Ramos and Mrs. Soledad Rita Kalima. Once again, we have here, first on the list for the principal sponsors, Mr. Victorino Ramos and Mrs. Soledad Rita Kalima. Let's go! Mr. Henry Kamalay and Mrs. Terry Boulevard. Mr. Homer and Mr.
We also have here Attorney Jones Maria and Mrs. Maria Carla Carlos. Once again, Attorney Jones Flavia and Mrs. Maria Carla Carlos. We also have here Mr. Junior Bakay and Mrs. Terry Robles. Sponsors, let's have here Mr. Jose Marie Cabacan and Mrs. Narcisa Alacapa. And this time, we are presenting our secondary sponsors. So this time, let's have our best maid of honor, Mason Makatagay and Carol Jane Aranda. Let's do this. And now let's have Jaquero Jimenez and Chris Wood Campos. Let's go. Also here is Wade, Rachel Ramirez, and Christine Joyce Campos. And of course, this time let's have Camilo Tolentino and Connie Kirsten Rosas. Next on the list, John Matthew Macatagay and Mario Tolentino. Our main players, we have Ray, Erwin Jimenez, and Elkin David Balboa. Our parents, DJ Ramirez. And our girls, Riley, Alicia Jimenez, and Katrina Rosas. To be introduced, our unified this everyone. Let's all stand up, get up, let's welcome. Sa ating bago pasang ladies and gentlemen, please welcome Mr. and Mrs. John Marnell and Hillary Ramirez Macatagay. Mr. and Mrs. Neil and of course, our secondary sponsors, thank you very much. You may now be seated, and also sa lahat ng ating mga bisita, you may also be seated at this moment. At sa pagkakataon. Alright, thank you very much, Mr. Nelson. Now, let's have the mother of our group. Okay, so anong oras na ba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Hihingin ko na ang pagkakataon na ito na pasalamatan ng lahat ng dumating at nakiisa para i-witness ang pagkakaisa ng dalawang puso kay Marnell and kay Hillary. Although medyo ang panahon, pero thank you Lord, still we will be having this event, a very memorable one. So as a mother of the groom, sabi nga ni Papa mo, wag daw mag-aaway. Pero definitely, ang realidad, magkapatid nga nag-aaway. Mag-asawa pa kaya nagaling sa magkaibang pamilya. Okay? So, natural lang na nag-aaway ang dalawang mag-asawa. Pero sana, at the end of the day, mapag-usapan nila at ma-patch up nila kung ano man ang meron. Actually, mas kinabahan ako ngayon
kay Marnil as compared doon sa kasal ng panganay ko na babae. Bakit? Kasi yung sa anak kong babae, dadalhin siya ng asawa niya. Ngayon, sa araw na ito, pinagdadasal ko na maging good provider si Marnil kay Alo at sa mga future children nila. Dito ko siguro makikita kung anong uri ng values o pagpapalaki. Makita ni Marnil yan na we as their parents make things very possible in spite of all the pain, hardship, struggles. Nakakambal talaga ng buhay may asawa. Pero alam ko, Neil, nakita mo paano naging good provider si Papa mo. Sa family natin, we started from nothing. Wala tayo, nagsimula kami ni Papa mo nang walang-wala. And dahil sa nagtulungan kami mag-asawa, no, yung strength niya, lakas ko, pinagsama namin. Hanggang kung ano man ang meron tayo ngayon dahil sa nagtulong kaming dalawa para mapalaki kayong tatlo magkakapatid. So sana ganun din ang gawin mo sa family mo. Ang madalas na pinag-aawayan ay yung tumitingin sa ibang magagandang babae. Parang si Papa mo, no? No. So, natural lang yon because man is born to be polygamous. But there are exemption for that. Dahil tunay mong minamahal si Ailory, tumingin ka man sa iba, hindi ka matutukso na iwanan si Ailory. Saka naniniwala ako sa 5 years na pagsasama nyo ni Alo, through tin and teeth, saya at luha, no? Malalampasan nyo yan. Saka iisipin ninyo kung gusto nyong iwanan ng isa't isa, isipin nyo ng ilang pong beses yung mga pinagsamahan ninyo. Tama yun. Si Alo katulad ko, mabunganga, maingay, pero I think this is the best quality of a wife na kailangan mong i-mold yung asawa mo, no? Kasi iba na siya eh. Hindi na pwede yung laging barkada, kilakap, hindi pa pwede ngayon, no? So dapat iisipin nyo. And of course, I want to announce to everyone that we are a very proud grandparents. So magkakaapo na ako for the first time. So doon lang po. God bless and be God the center of your life. Thank you. Alam ko meron tayong seminar on marriage. Salamat sa lahat ng dumalo, mga kamag-anak, kaibigan, magulang, kapatid, mga pamangkin. At lahat ng aking bagong mga kumaring naghawak ng kasal sa aking anak. Sa akin pong dalawang pinagtali ngayon, wala na po akong maraming sasabihin. Alam na nila, sila'y maedad na, magsama ng mabuti, may takot sa Diyos, patuloy ang paglilingkod, at hindi kayo mapapahamak. Yun lang. Salamat po. Parang guidance counselor, ano? And of course, Ma'am Carmelita, please stay here at the center. So guys, open na yung buffet. Ito na. Para po mag-give way sa opening ng ating buffet. And at the same time, we will be opening also the table here in front para naman po sa ating sabugan or sabangan.